dahil sa kasalanan ng asawa ni Lot, kaya siya napahamak. Amen po ba? Ito'y naging halimbawa sa lahat ng mga Kristiyano na kahit ikaw ay pinasahi sa harapan ng mahal na Panginoon, pag nagkasala ka sa pagdating ng ating pinakamahal na Panginoon, makakaranas ka ng galit ng Diyos. Amen po ba? Mga minamahal, hindi magsisinungaling ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Sa panahon ngayon, mga minamahal, dapat ang mga Kristiyano, kinakailangan buong puso ka umiibig ng totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Para hindi ka magkasala sa ating dakilang Diyos. Wala man lugi kung buong puso ka iibig sa mahal na Panginoon sa panahon ngayon. Kasi ang consequences niyan, good. Amen po ba? Mabuti. Pero kung ang pag-ibig mo sa ating pong pinakamahal na Panginoon, hindi po buo, delikado. Amen po ba? Delikado. Matutulad tayo, mga minamahal, sa asawa ni Lot. Bakit, mga minamahal? Nagkasala siya sapagkat nakita ng Diyos ng kanyang puso hindi nagmamahal sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Dahil bago sila umalis sa Sodom at Gomora, binilinan na sila ng anghel ng Diyos eh. Bawasakin na to dahil sa kanilang kasalanan. Umalis kayo, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Amen po ba? Kasi yung gigunawin ng Diyos, lugar na gumagawa ng terribling kasalanan sa Diyos. Pag nilingon mo yun, makita ng Diyos na hindi ka totoong buong umiibig sa Kanya. Amen? Dahil ang nililingon mo doon, ang nilingon niya doon, hindi ang Diyos, kundi ang kasalanang pinuksa ng Diyos at ibinuhos ng Diyos ang galit sa Sodoma at Gomora. Amen po ba? Yan nga sabi ng ating beloved ordained preacher, God is serious about sin. Seryoso ang mahal na Panginoon pagdating sa kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan, pero tayo palangga sa Ginoo. Kaya nga may pulong sa Ginoo nga pahinumdom para makapalayo kita sa paghimo sala dahil hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Buhay na palakpak para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero mahirap, no? Mahirap lumayo sa kasalanan dahil mahina po tayo. Pero wala tayong magagawa. Yun ang payo at paalala ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan umalis tayo sa kasalanan. Lumayo tayo sa kasalanan. Huwag tayo sumausaw sa kasalanan para ang buong buhay natin preserbado ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly basa. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, 21 hanggang 23. Praise the Lord. Sa aklat ng Unang Tesalonica, Kabanata 5 ang talata ay 21 hanggang 23. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. 23, at pagkabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. Ang talatang ito, mga minamahal, na ating pong binasa. Ito po, mga minamahal,
ay pinapalala ng ating pinakamalapay na hindi po siya mahigpit. Hindi po siya mabagsik na Diyos. Amen po ba? Kaya binibigyan tayo ng choices. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, bilang tao, mahilig tayo kasing sumubok sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya minsan, katwiran, ay hindi naman tayo gagawa ng kasalanan. Amen po ba? Mga minamahal. Okay, sabi ng Biblia, sige, subukin natin lahat ng bagay. Mag-abroad ka. Amen? Maglibot ka sa iba't ibang dako ng mundo. Pero ingatan mo ang mabuti. Amen po ba? Mag-ipon ka ng pera. Subukin eh. Yung pera makatulong sa atin, lalo na ngayon, hirap ng buhay, mahal gasolina. Amen po ba? Mag-ipon ka ng pera, pero ingatan mo ang mabuti. Ano ang mabuti doon? Huwag mong mahalin ang pera. Amen po ba? Huwag ka magpakontrol sa pera. Dapat, ang mabuti dyan, kontrolin mo ang pera. Hindi ikaw ang kukontrolin ng pera. Amen po ba? Yun yung mabuti. Wala masama mag-ipon ka ng pera. At binilyon pa yung ipunin mo. Kasi may purpose ang Ginoo dyan. Amen po ba? Basta ang mabuti dyan, huwag mo talaga kahit bilyon pa yan. Huwag mahalin ng puso mo yung pera. Dahil yun ay mabuti. Sabi ng Biblia, ingatan mo ang mabuti. At layuan mo anyo ng masama. Everybody shout, praise the Lord. Big sabihin, ga-attempt pa lang ang panunukso ng masama, lumayo ka na. Amen? Sa panahon ngayon, alam nyo, maraming Kristiyano, nakikita na nga na masama. Lalo pang dumidikit sa mga bagay anyo ng masama. Sabi na, ang cellphone, pag nasa gawain, walang oras dapat para sa Kanya. Pag sa gawain, ang oras, lahat para sa Diyos. Amen po ba? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout. Pag sa gawain, imbis na cellphone ang hawak mo, Biblia. Amen po ba? O dapat, bibili tayo ng Biblia. Barato lang to eh. Amen po ba? Meron 500, makabili nga tayo cellphone, 40,000 eh. 15,000 eh. Oh, iyong laman ng cellphone. Puro kasamaan yan. Amen po ba? Mga minamahal, tingnan mo, mga tao ngayon parang robot. Kahit saan mapunta. Scroll. Diba? Manood ng kung ano-ano. Oh? Maging Kristiyano, mga minamahal. Praise God. Oh? Pag hindi mo nilayuan ang masama, mga minamahal, talagang magkakasala ka sa harapan ng Diyos. Dahil ang masama, hindi gawa ng Diyos. Kaya pinapalayo, dagway pa lang. Amen? Yan ay gawa ng demonyo. Sabi dito nga, sa Thessalonica 5:22 sa English, abstain from all appearance of evil. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapag. I-translate sa Tagalog, masama. Di ba parang ordinaryo lang? Amen po ba? Pero sa English, abstain from all appearance of evil. Yung mga masama pala yan na lumalapit sa atin, nagpapakita sa atin, nanunukso sa atin, yan pala'y demonyo. Amen po ba? Para ano? Pag tayo lumapit, di tayo lumayo, magkakasala tayo sa Diyos. At anong consequences? Paluin ka ng Diyos. Amen po ba? Nandyan yung karamdaman, kaguluhan sa buhay.
At iba-iba pa ang mga bagay, mga minamahal. Dahil pag pinagbigyan mo ang masama, pag pinagbigyan mo ang demonyo, pag lumapit ka, sumausaw ka sa mga masamang gawa ng demonyo, matakdan ka good kay pangalawa sa makapangyarihan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamalapin. Everybody shout hallelujah. Kaya nga po mga minamahal, kinakailangan dagway pa lang. Amen? Layuan na. Kaya kung gagawin natin yon, good consequences ang ating pong matatamo. Magiging malinis ang ating puso. Napakasarap magpuri. Amen po ba? At iingatan pa tayo ng buo ng ating pinakamamahal. Everybody shout praise the Lord. Hanggang sa pagparito ng ating dakilang Diyos. Everybody shout praise the Lord. Kindly pakibasa po ulit. Napakagandang verse yan, mga minamahal. Unang Tesalonica 5. Kindly po. 20. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, ang talata ay 21 hanggang 23. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. 22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. 23. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. At ang iyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamalapit. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God, no? Kaya ang ating pong trabaho, sa ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan po'y paningasin natin. Amen po ba? Mga minamahal, kung kayo po ay dumadalo ng 3 beses sa isang linggo, kailangan magtapat sa pagbibigay. Huwag manghinayang sa pagbibigay. Huwag mag-question sa pagbibigay. Lalo kung pinagpala ka ng mahal Pinoon. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Pag pinagpala ka ng mahal Panginoon, meron ka ng ebidensya. Kasi yung ginagawa mo, merong good consequences na nangyari. Amen? Lalo na kung magbibigay ka pa ng sobra sa eksakto. Magiging very good consequences na ang buhay mo sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Dahil the more you give, the more blessings that we receive. Walang kalungkutan, protektado ka pa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak po para po sa ating pong pinakamahal na Panginoon. Kasi kinakailangan po tayo, mga minamahal, maging maningas sa ating ginagawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil walang ibang armas ang Kristiyano. Walang ibang tagapagligtas ang mga Kristiyano, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yung maningas na pagsagawa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi lang yan mabuti. Ayay, nakapakabuti. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. At pag maningas ka na gumagawa, mga minamahal, sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ka kayang tuksuhin ng masama. Hindi ka kayang lapitan ng demonyo. Bakit? Gasiga ang gahom sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naman, napakabuti ng iyong ginagawa sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Palakpakan po natin
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Aking maalala ang ating beloved friends in the Lord, konti na lang, 5 minuto na lang. Kaya pala, simula na save ako dito sa gawaing ito, lagi na lang ibinubukang bibig sa mga patotoo ang ating beloved parents in the Lord. Na dahil sa ating beloved parents in the Lord, napakaraming kaluluwa ang lumapit sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen po ba? At sa aking paglilingkod, doon ko nakita na nung nakilala niyang mahal na Panginoon, pinagpala siya ng ating dakilang Diyos, naintindihan niya ang hiwaga ng salita ng ating mahal. Dati niyang buhay na makasalanan, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa pagbabagong iyon, lalong nagningas ang kanyang mga gawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi na siya lumalapit sa anyo ng masama. Amen po ba? Bagkus ang patotoo, hindi makalapit ang masama dahil gasiga ang gahom sa atong buhi, gamahanan niya Diyos sa kinabuhi ng ating beloved parents in the Lord. Kahit anong gawa ng kaaway, hindi natitinag, hindi nagbabago ang panampalataya at pagsagawa na maningas sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag gumawa ka pala na maningas sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ay napakabuti ang pinili mong gawa para mapaluguran ang Diyos. Iingatan kang buo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang kailangan natin sa huling panahon na ito. Na kailangan i-preserve ang ating kaluluwa, ang ating buong buhay ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil pag dumating ang mahal na Panginoon, may dalawang bagay na consequences ang mangyayari. Bad and good consequences. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout His name. Yang tanong, sinong gusto ng bad consequences? Wala, di ba? Wala talaga. Ang good consequences, magsabi nga lapis sa Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal na Panginoon. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, piliin natin lagi ang mabuti. Maging pagbuka ng ating mga bakba, iisipin natin lagi, pag lumabas yan, mabuting marinig ng tao. Amen po ba? Hindi lalabas sa bakba natin yung chismis, gossip. Yan ay kasalanan. Ang gossip ay walang katotohanan. Ang chismis, walang katotohanan. Amen po ba? Mga minamahal? Maging yung ating po mga minamahal, praise God, puso. Sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan hindi pusong salawahan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Kailangan ang puso natin may kakontentuhan. Amen po ba? Meron pong contentment ang ating pong puso para in out appearance, mabuti ang kalalabasan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Maging yung ating mata. Amen? Oh, kinakailangan. Ang titingnan lang natin, yung ikalilinaw ng mata natin. Amen po ba? Lalo na pag nandito kayo sa pastoral house. Pagpasok nyo pa lang dyan, makita niyong worker, kailangan malinaw ang mata nyo. Bahay ng worker to eh. Amen po ba? Pagpasok nyo pa lang dyan, kahit di na kayo kumatok, magbigay lang kayo respeto sa mga manggagawa. Yang manggagawa, araw at gabi, nagpupuri, nananalangin sa mahal na Panginoon.
Hindi para sa aming sarili, kundi para sa inyo. Maging matibay kayo sa labas sa tukso ng kaaway. Mga disgrasya at ang inyong mga kamay, dinadalangin namin sa unang dalangin ng ating magulang sa na pagpalain kayo. Yan ang manggagawa dito. Darating kayo, hindi kami nag-iisip na masama. Pag darating kayo, galak na galak kami. Lalo na kung magpupuri kayo dito. Galak na galak kami. Bakit? Yung turot aral ng ating beloved parents in the Lord. Turot aral ng ating beloved repeats yung mga manggagawa. Pinanghahawakan at ipinamumuhay ninyo. Na totoo sa gawain ito. Ang pagpupuri natin ay nagbibigay ng mabuting pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Everybody shout praise the Lord. Hindi yung pagdating nyo dito, kung ano yung hindi maganda sa manggagawa, yun ang tinitingnan nyo. Oh? E pag uwi kayo, magulo ang isip nyo. Kasi may consequences yan. Amen po ba? Ano man ang ginagawa mo, siyang aanihin mo. Masama ang mata mo, masama ang aanihin mo. Pero kung maliwanag at mabuti ang nakikita mo lagi, mabuti ang liwanag ng mga mata mo, mabuti ang liwanag ni Kristo sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Merong tanong, Brad, napakahirap yata yan. Mahirap talaga. Amen po ba? Dahil walang perfecto eh. Amen? Pero sabi ng Biblia, para makayanan natin, ipasakop lang natin ang ating mga buhay sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Nang gusto ng Diyos, mabuti at napakabuti lamang ang ating pipiliin sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Layuan natin ang gawang masama. Amen po ba? Siyempre, pag nagpasakop ka sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, tatakas ang demonyo. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Kasi yung doubt, yung alinlangan, yung iniisip mong mahirap, gawa po ng demonyo yan. Amen po ba? Mga minamahal, ang gawa ng ating pinakamahal na Panginoon, consistent yan pag nasa iyo ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala yan ay galubad. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Yung buhay na palakpak po para sa ating pong pinakamamahal. Dahil nakakatakot, mga minamahal, na masumpungan tayo, na nakakagawa tayo ng kasalanan sa pagbabalik po ng ating pinakamamahal. Dahil di wala'y makapugong, mga minamahal, sa puot ng Diyos sa lahat ng tao na makasalanan. Sinabi po ng banal na kasulatan, kahit ang kanilang ginto, kahit ang kanilang kayamanan, hindi makapagliligtas sa kanilang buhay. Dahil walang ibang tagapagligtas ang Diyos na totoo. Buhay. Kasi nating pinaglingkuran sa banal. Napakaswerte natin, mga minamahal. Hallelujah! Singgit, hallelujah! Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi man tayo karapat-dapat. Piliin ang Diyos na hindi maging bulag sa katotohanan. Piliin ang Diyos upang ipahayag ang sikreto ng Kanya pong pagbabalik. Yung iba, sabi nila, matagal na yung sinasabi na malapit babalik ang Diyos. Wala man. Yung ibang Kristiyano napagod na. Yung maraming Kristiyanong tumalikod sa pananampalataya. Maraming Kristiyanong nilimot ang pangako na sabi ng Biblia, ang Diyos kailanman ay di sinungaling.
nag-aasik ka ng mabuti, mabuti ang darating sa'yo. Nag-aasik ka ng masama, masama din ang darating sa atin. Kaya nga mga minamahal, sinasabi ng Biblia, piliin natin lagi ang mabuti. Layuan natin ang masama. Di man tayo dapat. Subalit di may pagkaila sa buong mundo na tayo ang totoo na pinili sa uling kapanahunan na iglesia ng Diyos. Tinayo ng mahal na Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, kapag nariyan ang kaaway, hindi magtatagumpay. Hallelujah! Kaya para hindi mawala ang mabuting bagay na yan, gawin natin ang nais at gusto ng ating pinakamahalap.